sa dula ang ikalima, ika-anim at ikapitong kabanata ng nobelang El Filibusterismo. Ang mga tauhan nito ay gaganapin ni na George Sumalbag bilang Basilio, Ronel Ancheta bilang Kapitan Tiago at Simon, MJ Malena bilang isang gwardiya sibil at Armando Budhi bilang isang kutsero. The Bluetooth device ay connected successfully. Narating ni Basilio ang bayan ng San Diego, kung saan ginaganap ang prosesyon para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngunit, habang wala ang kutsero, naisipan ni Basilio na bumaba sa kanyang sinasakyang karwahe dahil naantala nito ang kanyang oras. Habang naglalakad ay nakasalubong niya ang mga nagproposisyon at doon niya nakita si Kapitan Tiago. Magandang gabi po, Kapitan Tiago. Magandang gabi sa iyo, Igo. Mabuti naman at nakadala ka sa San Diego. Kamusta naman ang pag-aaral? Mabuti naman ho. Napapanatili ko po rin ang aking pag-aaral. Mabuti naman kung ano. Talaga naman pong pinabutihan ko ang aking pag-aaral. Dahil sa kagustuhan ko makapagtapos ng usong medisina. At para na din matulungan ko kayo sa inyong pagtanda. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay nagtungo na sila sa tirahan ni Kapitan Tiago upang magsalo-salo para sa Noche Buena. Sa salo-salo ay nabalitaan ni Basilio. Ang tungkol sa pagkakamakit ni Kabesang Tales. Nag-isip ng malalim si Basilio at hindi na lamang kumibo. Nawala na ng tuluyan ang gana niya sa pagkain, kaya naman maingat na bumaba at umalis si Basilio sa malapalasyong tirahan ni Kapitan Tiago upang magtungo sa kagubatan. Binagtas ng binata ang mga daan sa kagubatan hanggang marating niya ang libing na pinakamamahal na ina. Naalala niya ang tigib ng lungkot ng gabi nang ito'y mamatay rito. Inay, matagal ko na po hindi nadadalo. Ipagpamalo niyo po. Malalaw pa ang mga trahedya na nangyari sa atin noon. Buti na lang kinup ko po ako ni Kapitan Tiago. Pinag-aaral niya ako at kinup ko. At ngayon sa away na. At kapag nakapagtapos sa away na, papakasalat uli si Holy. At sana at nakikita niyo ang katuparan. Bagamat ayaw pa sanang iwan ni Basilio ang puntod ng ina, nangangamba siyang baka may makakita sa kanya, kaya at mang aalis na nang may narinig siyang yabag na papalapit. Nagkubli siya at nakitang dumating ang mag-aalahas na nagsimulang maghukay. Si Ginong Simon, kung mag-aalas na tumulong sa paglilibing ng aking ina, lapit na itong kalibas. Nilapitan niya ito at inalok ng kanyang tulong. May tutulong po ba ako, Ginong Simon? Ano ang ginagawa mo sa kapatid ko? Kung inyo pong magugunita, ang mismong pok din ito ay tayo nagtagpo. May 13 taon na nakalipas. At kayo ay nagbigay ng ilang pakikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Crisostomo Ibarra? Si Ibarra ay matagal na pinagkamalang patay na. Natutatan mo lang isang hingin ng mga ayaw akila sa aking mga pala. Dapat ito patayin na anak-anak sa kalipatan ng aking mga anak. Hindi ko ba naisip na mga ayaw masagot sa aking mga anak? Ngunit, ibang pagkakakilala ko sa inyo, Ginong Simon. Sama ng iwanta sa akin upang makatipag mo sa akin. Ginong Simon, noon ay hinatulan kayo ng pilibustero. At dahil doon ay kayo ay napakulong. Hayaan niyo bang mangyari ulit?
Kung gano'n, iba pa lang pagkakakilala ko sa inyo. Ito ako yung nakalito lang 3 taon na nakakaraan. Upang nakilay sa South Korea. Yung daan ng kanyang buhay para sa kanyang nagbalik ako, upang tapos sila kayo sa simulan. Hindi ko akalain na ang laso na lang, ng iba ay lubusan lang ng magalak sa akin. At uli mga kabataan, wala nang ginawa kung sumunod, magpaalipin, hindi pinakiindan. Nagkakamali kayo, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito, at ang wikang Kastila ang magbubuklod ng tulay sa mga Pilipino. Kung kailan ito magpinigil at kabansa, aanin natin ang wikang ito. Natago lamang ng buwan, ang wikang ito, ang ating mga pagkantao, ang ating mga paniniwala, at ang ating mga karapatan. Mali! Mali ang iniisip niyo, Ginoong Simon. Kasi mula pa lamang, akin ang nasasasayo ng ang mga kabataan na karangan ng katawag. Ilang beses ko na bang pinagkakausap sa mga kanito sa galing. Kung ba kayo unawa sa inyo, na mali ang iyong mga pinapala. Anong gusto mong gawin ko? Ipaglaban kung sa sarili ko may mismo wala? Anong gusto mong gawin ko? Iharap sa hukuman ng bangkay ng aking ina at kapatid. Pagkatapos ay magbigtang ng sino-sinong Kastila. Isinama kong hamak na estudyante. Wala akong kakayahan. Makakain na ang tulungan. Hindi na may babalik ang bangkay ng aking ina at kapatid. Hayaan na lang na silang mamuhay sa mapayapa kung saan man sila naroroon. May mapapala ba ka sa pagiganti? Hindi lang mangyari kayo sa iba. Walang mag-aalipin kung walang magpapaalipin. Sa ating ang panahon, gagawin na sa'yo, magigiliwan sila sa akin. Sila ay napupunta tayo. Nabubuot? Sila pang nabubuot? Pagkatapos ng ginawa sa akin? Hindi na bago sa tao, magay sa kanila sa pag. Pag-aaring bumalik na sa inyo. Yung malalim ng gabi. Hindi ko hinihiling na itapong mga kinig. Dahil tiyak ko kung hindi nila paniniwala. Gawin man. Kung mabago ang kasi, ay natin malaman. Maraming salamat, Ginoong Simon. Mauna na po ako. Pagtapos ang kanilang pag-uusap ay tumango na lamang si Simon at doon po nagtatapos ang aming group.